mong mag-voluntary exit. I love it here. I have fun with my friends. I'd like to be here. For now, I want to stay. Si John naman ang sunod na kinausap ni Kuya. Nakausap ko na si Kevin. You spoke with Kevin? Oo. And what did he say? Gusto na daw niyang manatili sa bahay. If he wants to stay, I have to stay. But that doesn't mean that I agree with his decision. But I will stay because that's what I came for, to support him. Ito ngayon ang proposal ko dyan. Tingnan mo. Tingnan natin. Kahit na hindi ma-circumcise si Kevin, pwede pa rin na magkaroon ng pagkakataon na maipa-circumcise o maipatuli ng libre ang 100 batang Pilipino sa isang kondisyon. Ano yung kondisyon? Kinakailangan kayong dalawa ni Kevin ay magsasagawa ng isang sakripisyo. Ilang saglit pa ay sinamahan ni Kevin ang kanyang ama sa confession room. Vale, ¿qué pasa? Vale. No, ya se te ha No, me pasa. te perdono. Ya, Vale, me jode que los pongamos así aquí, a 12.000 kilómetros de nuestra casa, ¿sabes? Vale, ¿qué pasa? Vale. Hombre. Que nos ha ofrecido otra salida baja, ¿vale? ¿Te parece? No, lo voy a hacer. No tienes que hacerlo. Nos ha ofrecido otro sacrificio que no tiene que... Told me to do the circumcision because it's the best for me. But I know it's better, but I don't want to do it. That's what I think, and I don't know. I know it's better. I know because 5 things or 6 things better or more. But I don't want to do it. I've been 18 years like this, and I don't want to change. I'm not disappointed anymore, okay? I respect your decision. You're 18. Sometimes I forget you're 18 because you just turned 18. Okay. But you are 18, so this is your decision, and I'm sorry I pressured you, okay? But as we've had also fights before about other things, we forget this and we just go along with our lives and nothing has happened here, right? Yeah? Okay? Kiss. Okay. Kailangan na gumawa kayo ng sakripisyo, kayo ng iyong ama. You want to do it? Yeah. Of course, seguro. Big sacrifice, huh? I don't care I what can it is. imagine it's enormous, but we'll do it, huh? Yeah. We'll do it. Whatever it is, but We'll do it. not changing my body. Okay. Whatever. We'll do it, huh? Whatever it is, yeah? Whatever it is? Yeah. Even though it's almost impossible, we'll do it. Huh? Okay? Okay. Okay. Idioti. Estamos. Adiós, hijo. Hindi na nga po lalabas ng bahay si Kevin, pero kagaya ng sinabi ni Kuya, isang sacrifice ang dapat nilang gawin para matuloy ang libreng tulian para sa 100 kids. Ano ang sacrifice na ito? At this point, nasa confession room na po ang mag-ama para malaman na nila ang tungkol dito. Big brother? John Yes? at Kevin, Yes. para sa inyong sacrifice, upang mabigyan ng free circumcision ang 100 Filipino children, you will do a secret task which concerns the father of EJ, Mang Erning. Dahil grade 1 lang ang kanyang natapos sa pag-aaral, Mang Erning does not know how to read and write. Dahil dito, I want the two of you to teach him how to read and write next week. Bukod dito, you have to convince all the male teen housemates and guardians to change their hairstyles. Kung ano ang style na ito, malalaman nyo sa takdang panahon. Okay. Do you accept the sacrifice? Of course, yeah. Yes, we have to... yung guardians, hairstyle rin. And house. Oo. Okay. Ng mga lalaki. Yeah, lalaki. Yung babae, impossible. Lalaki, okay. Tama dyan. Okay. And there you
you have it! Kinakailangan ngang turuan ng mag-amang sina John at Kevin ang no read at no write na si Mang Erning sa susunod na linggo. At hindi lamang yan, paano kaya nila makukumbinsi ang mga lalaki na baguhin ang kanilang hairstyle? And knowing Kuya, I'm sure hindi lamang hairstyle ang kanyang tinutukoy. Lahat ng yan ang ating tututukan sa mga susunod na araw. Paribagong hamon na naman ito para sa mag-amang sina John at Kevin. Pero ito namang si Joseph, ano na nga kaya ang napipintong desisyon ng kanyang tita Ana na magvo-voluntary exit? At kung magkagayon, tuluyan na nga kaya tayong magpapaalam dito kay Joseph. Lahat ng yan ang iyong malalaman sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Teen Edition Plus. Nagbabalik ang Pinoy Big Brother Teen Edition Plus at nais po namin magpasalamat sa lahat ng tumangkilik sa tindahan ni Kuya nitong mga nakaraang linggo. Sold out na po ang mga notebooks at nakalikom tayo ng 34,700 at bukod dyan, 683 t-shirts na po ang nabenta amounting to 173,000. Marami pa pong natitira at maaari pa rin kayong pumunta dito at bumuli ng mga teen dyed shirts at ang pera pong malilikom ay gagamitin bilang tulong sa Project LOL, ang libreng operasyon sa lawag na nagsimula kahapon. Bukas abangan nyo ang buong kwento sa project na ito. Hindi ba, Tony? That's right, Luis. Pero bukod dyan, isa rin sa inaabangan ng sambayanan ay ang pagbubukas ng Pinoy Dream Academy Season 2. At kung gusto nyong mauna na marinig ang tinig ng mga posibleng scholars ng Academy, makinig na sa 101.9, alam mo na yan, at sa lahat ng MR stations araw-araw, 10 a.m., 4 p.m. at 7 p.m. At ngayon naman ay makakasama natin ang ating Grand Star Dreamer na si Yeng Constantino para ipakilala sa atin ang mga posibleng scholars ng Pinoy Dream Academy Season 2. Sino-sino sila at ano-ano ang kanilang mga kwento? Narito, panoorin yung lahat. Noong nakaraang linggo, nakilala natin ang 4 na posibleng maging scholars ng Pinoy Dream Academy Season 2. Si Bea Munoz, ang alabang girl na nagnanais na hanapin ang sarili sa Academy. My prof said that hindi na raw makakapag-asawa because I keep singing when I cook. Well, I hope it's not true. Ang kasalukuyang boyfriend ni Bea na si Miguel Mendoza, na minsan ang sumubok na abutin ang kanyang pangarap. I really want to prove myself. I think a lot of people didn't believe in me. Ang mag-asawang Shivas at Bunny Malunda, magpatuloy kaya ang musika ng kanilang pag-ibig sa loob ng Pinoy Dream Academy? Kasi ako used of singing. Gusto niya pong kumanta. Yun yung libangan namin dalawa. Nakilala niyo na ang walang dreamers na posibleng maging scholars ng Pinoy Dream Academy Season 2. Magkakaiba kanilang pinanggalingan at iba-iba rin ang kanilang dahilan upang maabot ang kanilang mga pangarap. Ngayong gabi, makikilala niyo pa ang 4 na pilit na aabot sa kanilang mga bituin. Baby, you're all that I want when you're lying here in my arms. You pour sweet innocent thing, dry your eyes and testify. If you could see what I see, you're the answer to my prayers. You love me and soon you will see you were meant for me and I was meant for you. 4 na tinig ng mga kabataan, baon ng pangarap at pangaral ng kanilang mga magulang. Ito ang kwento sa likod ng pangarap, The Pinoy Dream Academy Primer. Sa dami ng mga nangarap na maabot ang tagumpay, libo-libo ang inabot ng bilang ng nag-audition. Ang pinakauna sa pila sa pinakaunang audition ay isang differently abled individual. Ako po si Irma Cecilia Pelayo, Ursi for short. I'm 21 years old. Galing po ako sa Cubao. Bale, from Cubao, nag-wheelchair lang po ako papunta dito. Madaling araw pa lang noong September 8, 2007 ay pumila na siya. Hindi inalintana ang hirap at pagod na maaari niyang abutin sa audition. Ang totoo po, kinakabahan ako kasi ako lang po yung naiiba eh. At saka, syempre, alam niya naman po yun. Nandun po yung sobrang nanginginig na po ako. Siya nga ang pinakauna sa pila. Siya ang pinakaunang nangarap. Siya rin ang pinakaunang pinakinggan. I can make it through the rain. I can
stand up once again on my